Sa isang abalang kalsada sa Tondo, Manila, nakatayo ang isang simpleng karinderya na may simpleng karatula. Lugawan ni Mang Tonyo. Ito ay matatagpuan sa tabi ng pangunahing kalsada na dinadaanan ng maraming sasakyan, parehong motorsiklo at kotse, araw-araw. Mula sa labas, mukhang ordinaryo lang ang karinderya, isang semi-permanenteng istruktura lang na may yero na bubong at dingding na kawayan. Ngunit, sinumang nakapunta doon ay siguradong aaminin ang isang bagay. Ang lasa ng kanilang lugaw ay talagang napakasarap. Bawat umaga, bago pa man lubusang tumaas ang araw, ang amoy ng masarap na lugaw ay kumakalat na sa kalsada. Ang mga dumadaang motorista ay madalas lumilingon dahil sa nakakaakit na amoy ng lugaw. Hindi nakapagtataka, ang maliit na karinderya ay halos hindi nawawalan ng customer. Mula umaga hanggang tanghali, laging puno ang mga simpleng upuan na kahoy sa loob ng karinderya. Ang presyo na inaalok ay napakaabot kaya rin. Sa maliit na halaga, ang mga customer ay makakakain na ng isang mangkok ng lugaw na may kasamang mainit na pandesal. Idagdag pa ang espesyal na sausawan na gawa ni Mang Tonyo na sakto lang ang anghang. Ang mga customer mula sa mga manggagawa sa opisina, mga tindera, hanggang sa mga driver ng jeepney ay laging nasisiyahan at madalas bumabalik kinabukasan. Ang kakaibahan ng lugaw ni Mang Tonyo ay nasa ginagamit na karne. Ang mga customer ay madalas magkomento na ang inihahaing karne ay napakalambot, masarap, at kakaiba sa ordinaryong karne ng baka. Malambot ang tekstura nito, hindi matigas, kahit sa matatanda ay madaling nguyain. Marami ang pumupuri at nagtatanong, Mang Tonyo, ano ang sikreto? Bakit ang sarap nito? Ngiti lang ang isinasagot ni Mang Tonyo tuwing lumalabas ang tanong na yon. Hindi siya nagbibigay ng malinaw na sagot, sinasabi lang ng maikli, resipe ng pamilya na ipinasa sa mga henerasyon. Ang sagot na yon ay mas lalong nagpapausisa sa mga customer, ngunit dahil napakasarap ng lasa na inaalok, hindi na nila pinagtataka ang kakaibahan. Ang mainit na kapaligiran ng karinderya, kasama ang kabaitan ni Mang Tonyo at ng kanyang asawa, ang nagpatanyag sa lugar sa pamamagitan ng word of mouth. Sa loob ng ilang buwan, ang lugawan ni Mang Tonyo ay naging isa sa mga lugar na dapat puntahan kung nasa Tondo. Maging ang ilang turista mula sa labas ng Maynila ay nag-ukol ng oras upang tikman lamang ang isang mangkok ng lugaw na sinasabing walang katulad. Ngunit sa likod ng popularidad at sarap ng lugaw na iyon ay mayroong isang malaking lihim na hindi pa nalalaman ng mga tapat na customer ng karinderya. Isang lihim na kalaunan ay yayanig sa komunidad ng Tondo at magpapaniwala sa lahat na sila ay nakakain ng lugaw mula sa simpleng karinderya na iyon ng napakasarap. Sa dami ng mga regular na customer ng lugawan, mayroong isang lalaki na nagngangalang Mang Pedro, isang retiradong guro na halos araw-araw ay doon nag-aalmusal. Siya ay mahigit 60 taong gulang na at kilala bilang isang maingat at masusing tao. Hindi tulad ng karamihan sa ibang customer na nakatuon lamang sa pagtikim, madalas pinapansin ni Mang Pedro ang maliliit na detalye sa paligid ng karinderya. Isang umaga pagkatapos niyang kumain ng lugaw tulad ng dati, tiningnan niya ang karne sa kanyang mangkok. Malambot niya ang tekstura nito, ngunit ang hugis ng hiwa ay medyo kakaiba. Hindi tulad ng hiwa ng karne ng baka na karaniwan niyang binibili sa palengke. Ang hiwa nito ay hindi mahaba at may hibla tulad ng ordinaryong karne ng baka, sa halip ay mas pino at medyo siksik. Nagtanong siya kay Mang Tonyo na abala sa pagsisilbi sa ibang customer. Mang Tonyo, napakasarap ng karne na ito. Bakit parang iba sa karaniwang baka? Gaya ng dati, ngumiti lang si Mang Tonyo habang naglalagay ng isa pang mangkok sa mesa ng ibang customer. Sikreto ng kusina, Mang Pedro. Ang mahalaga, masaya ang customer, di ba? Maikli niyang sagot. Tumango si Mang Pedro, ngunit hindi pa siya nasisiyahan. Siya ay isang taong sanay na sanay sa pagtukoy ng mga sangkap ng pagkain, lalo na't mula pagkabata ay nabuhay siya sa pamilya ng mga negosyante sa palengke. Mayroong isang bagay na kakaiba ng gabing iyon. Habang nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa, sinabi niya, Aling Nena, ang karne sa lugaw ni Mang Tonyo ay kakaiba. Masarap. Pero hindi ba katulad ng karaniwan nating kinakain? Ilang dekada na akong kumakain ng karne ng baka. Kaya kong ipagkaiba. Ang kanyang asawa ay kaswal na sumagot. Baka naman maganda ang kalidad ng baka o iba lang ang paraan ng pagluluto, Mang Pedro. Baka iyon ang espesyalidad nito. Gayunpaman, patuloy na bumabagabag ang kutob ni Mang Pedro. Kinabukasan, bumalik siya sa karinderya.
Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya agad kumain. Sadya siyang umupo ng matagal at pinagmasdan ang maliit na kusina sa likod ng karinderya. Sa likod ng siwang ng kawayan sa dingding ng kusina, paminsan-minsan ay nakikita niya ang anino ni Mang Tonyo na may hinihiwa sa isang kahoy na mesa. Maingat siyang naghihiwa na parang ayaw niyang makita ng iba. Habang tumatagal ang pagmamasid, mas lumaki ang hinala ni Mang Pedro. Nararamdaman niyang may itinatago. Gayunpaman, alam niyang walang saysay ang akusasyon na walang ebidensya. Kaya't nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Sa kanyang isip sinabi niya, kailangan kong malaman kung anong uri ng karne ang kinakain natin sa karinderya na ito sa lahat ng panahon. Kinabukasan, bumalik si Mang Pedro sa lugawan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya dumating bilang isang ordinaryong customer. Naghanda na siya ng isang maliit na plano upang mas malapitan ang mga aktibidad sa karinderya. Pinili niyang umupo sa sulok ng mesa, isang posisyon na sapat na estratehiko upang makita ang kilos ni Mang Tonyo at ng kanyang asawa nang hindi masyadong kapansin-pansin. Habang ang ibang customer ay abala sa pagkain ng mainit na mangkok ng lugaw, ang mata ni Mang Pedro ay nakatuon sa maliit na kusina sa likuran. Paminsan-minsan ay naririnig niya ang tunog ng kutsilyo na humahampas sa kahoy na tabasan. Isang tunog na napaka-regular at maingat. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ang isang bagay na mas lalong nagpatindi ng kanyang hinala. Lumabas si Mang Tonyo mula sa kusina na may dalang malaking palanggana na nakatakip ng tela. Ang kanyang mga galaw ay tila isang taong nagsisikap magtago ng isang bagay. Pagkatapos ay dinala niya ang palanggana sa sulok ng karinderya, inilagay ito sa isang lugar na bihira makita ng mga customer. Sinubukan ni Mang Pedro na manatiling kalmado, pagkatapos ay nagpanggap na umubo upang ilihis ang atensyon, upang hindi paghinalaan. Pero patuloy na umiikot ang kanyang isip. Ano ang nasa loob ng palanggana? Bakit kailangang itago sa paningin ng mga customer? Pagkatapos ng matagal na pagmamasid, nagpasya si Mang Pedro na hindi agad-agad kumilos ng padalos-dalos. Alam niyang kung masyado siyang magmamadali, maaari siyang mahuli at baka pagbawalan ng bumalik. Kailangan niya ng oras at tamang pagkakataon. Nang gabing iyon, bumalik siya hindi para kumain, kundi para lang dumaan na may dahilan na may hinahanap sa paligid ng kalsada. Mula sa malayo, pinanood niya ang karinderya na nagsisimulang lumubog. Ilang huling customer na lang ang nagtatapos ng kanilang lugaw. Tila nagsisimula ng ayusin ni Mang Tonyo ang mga mesa. Samantala, abala ang kanyang asawa sa kusina. Maingat na pinagmasdan ni Mang Pedro. Sa pagkakataong ito, malinaw niyang nakita ang isang puting sako na inilabas mula sa kusina ni Mang Tonyo. Mukhang mabigat ang sako at napakaingat ng pagdadala niya nito. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang lumang motorsiklo at umalis, hindi alam kung saan. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Pedro. Nararamdaman niyang napakalayo na niya upang umurong. Nagsimula siyang mag-isip, kailangan kong sundan siya. Hindi ako pwedeng manahimik lang. Baka doon malaman ang sikreto ng lugaw na ito. Ngunit bago tuluyang gumawa ng malaking hakbang, napagtanto niya na hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng ibang saksi o isang taong makakasama niya sa kanyang hinala. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog ng mahimbing. Ang mukha ni Mang Tonyo na may ngiti sa labi ay patuloy na lumalabas sa kanyang isip, ngunit ngayon ay halo-halo na ng lumalakas na pagdududa. Sigurado siya na mayroong isang malaking bagay na itinago sa likod ng mangkok ng lugaw na pinupuri ng mga taga-Tondo. Nang gabing iyon, madilim ang kalangitan sa Tondo na may kaunting liwanag lamang ng buwan na tumatagos sa mga ulap. Nagsisimula ng lumubog ang mga kalsada, paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Si Mang Pedro, na mula pa noong hapon ay hindi mapakali, ay sa wakas naglakas loob na lumabas ng bahay. Gusto niyang patunayan ang matagal nang bumabagabag sa kanyang puso. Nagsusuot siya ng lumang jacket at tinakpan ang kanyang ulo ng itim na pesi upang hindi madaling makilala. Gamit ang kanyang bisikleta, dahan-dahan siyang naglakbay sa kalsada patungo sa lugawan ni Mang Tonyo. Mula sa malayo, nakita niya na sarado na ang karinderya, patay ang mga ilaw sa harap, tanging ang bahagi lang ng kusina sa likuran ang nakasindi pa rin ng mahina. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng lumang motorsiklo ni Mang Tonyo na lumabas mula sa karinderya. Sa likurang upuan ng motorsiklo, malinaw na nakita ang isang malaking puting sako na katulad ng nakita niya kaninang hapon.
Ang sako ay nakatali ng lubid na kung anong meron, ngunit mukhang mabigat dahil medyo gumagalaw ang motorsiklo ni Mang Tonyo habang dumadaan sa maliit na kalsada. Ito na ang pagkakataon, bulong ni Mang Pedro, habang dahan-dahan niyang pinapedal ang kanyang bisikleta, pinapanatili ang distansya upang hindi mahuli. Tumuloy si Mang Tonyo sa pangunahing kalsada, pagkatapos ay lumiko sa isang maliit na eskinita na medyo madilim. Ang kalsadang iyon ay hindi ang karaniwang ruta na dinadaanan patungo sa palengke o sa mga mataong lugar. Iyon ang nagpalakas sa hinala ni Mang Pedro. Sumusunod siya mula sa malayo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang tahimik na gabi ay nagpapalinaw sa bawat tunog. Ang ingay ng kadena ng kanyang bisikleta ay malakas na naririnig sa kanyang sariling tainga, kaya't ilang beses siyang kinailangan huminto sandali upang hindi masyadong lumapit. Matapos ang halos 15 minutong pagsunod, sa wakas huminto si Mang Tonyo sa isang lumang gusali na mukhang bodega na hindi ginagamit sa labas ng bayan. Ang gusali ay mukhang marumi. Ang mga dingding nito ay sira na at ang ilang bahagi ng bubong ay butas-butas. Ngunit kakatwa, mahina ang ilaw sa loob ng bodega. Sumukot si Mang Pedro, itinago ang kanyang bisikleta sa likod ng mga damuhan. Mula sa siwang ng puno, sumilip siya. Nakita niya si Mang Tonyo na bumaba sa motorsiklo pagkatapos ay nagmamadaling binuksan ang padlock ng pinto ng bodega. Pagkabukas ng pinto, kinalagkad niya ang malaking puting sako sa loob. Sinubukan ni Mang Pedro na patalasin ang kanyang paningin. Nang bumukas sandali ang pinto ng bodega, nakita niya saglit ang ilang malalaking palanggana at isang kahoy na mesa sa loob. Nakaramdam din siya ng bahagyang kakaibang amoy na halo-halo sa pagitan ng amoy ng sariwang karne at ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang pagkausyoso na hinaluan ng takot ay bumalot sa kanya. Nilunok niya ang kanyang laway pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, "Tama ang hinala ko. Mayroong kakaiba sa lugaw na yon." Ngunit ng gabing iyon, hindi pa naglakas loob si Mang Pedro na lumapit pa. Alam niyang kung agad siyang kumilos, maaari siyang mahuli at magdulot ng malubhang kahihinatnan. Nagpasya siyang umuwi, itago ang kanyang nakita, habang nagbabalangkas ng isang mas detalyadong plano upang ilantad ang lihim na nakatago sa lumang bodega. Kinabukasan, umupo si Mang Pedro sa beranda ng kanyang bahay na malungkot ang mukha. Hindi niya maalis ang imahe ng lumang bodega na pinasok ni Mang Tonyo noong nakaraang gabi. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng takot na baka mali ang kanyang hinala at ng pagkausyoso na patuloy na nagtutulak sa kanya upang alamin ang katotohanan. Pagkatapos ng masusing pag-isip, sa wakas nagpasya siyang hindi itago ang lihim na ito sa kanyang sarili. Kailangan niya ng isang taong makakasama niya sa pag-uusap at magiging saksi din kung may mangyari ngang nakakagulat. Ang unang taong pumasok sa kanyang isip ay si Mang Ramon, ang kanyang kapitbahay at matagal ng kaibigan. Si Mang Ramon ay dating nagtatrabaho bilang mananaba sa palengke, kaya't napakilala niya ang iba't ibang uri ng karne. Ang kanyang kasanayan ay maaaring makatulong na malutas ang misteryo ng lugawan na matagal nang gumulantang sa panlasa ng mga taga-Tondo. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Mang Ramon mula sa bukid, agad siyang nilapitan ni Mang Pedro. "Ramon, may ikukwento ako sa'yo. Pero huwag ka munang magulat. Tungkol ito sa lugawan ni Mang Tonyo," sabi ni Mang Pedro sa mahinang boses. Nagtatakang tiningnan siya ni Mang Ramon na pinagpapawisan pa pagkatapos magtrabaho. "Lugawan? Bakit? Masarap naman yon. Ilang beses na rin akong kumain doon." Kinwento ni Mang Pedro ang lahat ng nakita niya. Simula sa kakaibang karne sa mangkok ng lugaw, ang kilos ni Mang Tonyo na may nakatagong palanggana, hanggang sa nangyari noong nakaraang gabi nang sundan niya si Mang Tonyo hanggang sa lumang bodega. Naging seryoso ang mukha ni Mang Ramon. Umupo siya ng tahimik, yumuko sandali, pagkatapos ay sinabi, "Kung totoo ang sinasabi mo, Pedro, delikado ito. Alam na alam ko ang texture ng karne ng baka, kambing, manok, maging kalabaw. Kung iba ang lasa, baka hindi ito mula sa karaniwang hayop na kinakain natin." Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ni Mang Pedro. Tiningnan niya si Mang Ramon, sinubukang hanapin ang kasiguraduhan. "Sigurado ka, Ramon? Posible ba?" Itinaas ni Mang Ramon ang kanyang kamay, sinubukang pakalmahin siya. "Hindi ko pa masasabi ng sigurado nang hindi nakikita ng direkta. Ngunit ang kutob ko, hindi ka mali sa pagdududa. Kailangan nating suriin ang bodega na yon. Kung mayroon talagang kahinahinala, maaari nating i-report sa mga otoridad."
Matigas na tumango si Mang Pedro. May kaunting ginhawa dahil sa wakas ay hindi na siya nag-iisa. Nagkasundo silang mag-imbestiga ng magkasama sa susunod na gabi. Ngunit bago yon, nagbigay si Mang Ramon ng isang mahalagang payo. Kailangan nating mag-ingat, Pedro. Huwag tayong magpahuli. Kung totoo na may itinatago, ang isang tulad ni Mang Tonyo ay tiyak na ayaw malaman ang kanyang lihim. Maaaring delikado para sa atin. Nang gabing iyon, nagkasundo silang magdala ng maliit na flashlight at umupo sa kapehan malapit sa kanto. Naghihintay ng tamang oras upang muling sundan si Mang Tonyo. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso dahil alam nila na ang hakbang na ito ay maaaring simula ng pagkakabunyag ng isang malaking lihim na matagal nang nakatago sa likod ng masarap na lugaw sa gilid ng kalsada. Nang gabing iyon, mamasa-masa ang hangin sa Tondo pagkatapos ng ulan noong hapon. Tahimik ang mga kalsada, paminsan-minsan lang may nakikitang ilaw ng sasakyan na dumadaan. Sa isang maliit na kapehan malapit sa kanto. Nag-aalala na nakaupo si Mang Pedro at Mang Ramon habang tinitingnan ang orasan. Alam nila batay sa kanilang pagmamasid noong nakaraang gabi, si Mang Tonyo ay karaniwang kumikilos pagkatapos ng 9:00 ng gabi. At tama nga. Bandang 9:15, narinig ang tunog ng lumang motorsiklo ni Mang Tonyo na dahan-dahang dumadaan sa kalsada. Mula sa malayo, nakita ng dalawa ang puting sako na muling nakatali sa likurang upuan ng motorsiklo. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay agad na nagbayad ng kape at nagmamadaling sumunod ng maingat. Sa pagkakataong ito, si Mang Pedro ay gumamit ng bisikleta, samantalang si Mang Ramon ay naglakad ng medyo malayo sa likuran upang hindi masyadong kapansin-pansin. Sinubukan nilang panatilihin ang distansya, sinasamantala ang dilim ng eskinita upang manatiling nakatago. Bumalik si Mang Tonyo patungo sa lumang bodega na nakita ni Mang Pedro. Nang huminto ang motorsiklo, sumukot din ang dalawa, nagtago sa likod ng makakapal na damuhan malapit sa lugar. Mula sa siwang ng mga dahon, malinaw nilang nakita kung paano binuksan ni Mang Tonyo ang padlock ng pinto ng bodega at kinaladkad ang malaking puting sako sa loob. Ang mahinang ilaw mula sa loob ng bodega ay nagdulot ng mga anino na gumagalaw sa dingding. Ang tunog ng pagdikit ng bakal, ang tunog ng nahuhulog na bagay, at ang bahagyang amoy ng sariwang karne ay umaabot hanggang sa kanilang pinagtataguan. Tinakpan ni Mang Ramon ang kanyang ilong pagkatapos ay mahina na bumulong. Pedro, kilala ko ang amoy na ito. Hindi ito baka. Kakaiba ang amoy na ito. Mayroong kakaiba. Nilunok ni Mang Pedro ang kanyang laway. Ang takot at pagkausyoso ay naghalo sa isa. Alam niyang hindi sila pwedeng tumayo lang sa labas ng walang ginagawa. Matapos ang ilang minutong paghihintay, narinig ang mga yapak ni Mang Tonyo na lumabas sandali, na parang tinitiyak ang kapaligiran. Sa kabutihang palad, wala siyang nakitang ibang tao. Pagkabangon niya sa loob ng bodega, sumenya si Mang Ramon gamit ang kamay. Ngayon ang pagkakataon natin. Halika, lumapit tayo ng dahan-dahan. Nang maingat, yumuko ang dalawa, lumapit sa gilid ng bodega na ang dingding ay sira na. Mula sa butas ng kahoy na tabla, sinubukan nilang sumilip sa loob at doon lumaki ang kanilang mga mata. Nakita nila ang mahabang kahoy na mesa na puno ng mga hiwa ng karne na hindi pangkaraniwan ng hugis. May mga malalaking palanggana na naglalaman ng maputlang-pulang karne na pinipili. Ang paraan ng paghiwa ni Mang Tonyo ay napakaingat. Na parang hindi siya naghahanda ng karaniwang sangkap para sa pagkain. Napiit ni Mang Pedro ang braso ni Mang Ramon ng mahigpit. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pareho silang napagtanto na ang kanilang nakita ng gabing iyon ay maaaring simula ng pagkakabunyag ng isang malaking at nakakatakot na lihim. Mula sa siwang ng sirang tabla, pinigil ni na Mang Pedro at Mang Ramon ang kanilang hininga. Nakatitig ang kanilang mga mata sa mahabang kahoy na mesa sa loob ng bodega. Ang mahinang ilaw ng bumbilya na nakasabit sa itaas ay nagpapalabas ng nakakatakot na anino ni Mang Tonyo habang abala siya sa kanyang kutsilyo. Hinihiwa ni Mang Tonyo ang malalaking piraso ng maputlang-pulang karne. Hindi lang kakaiba ang hugis nito, kundi hindi rin kamukha ng karne ng baka o kambing ang hibla nito. Mas pino ang hiwa, hindi magaspang ang hibla tulad ng karaniwan. Sa gilid ng mesa ay may ilang palanggana na naglalaman ng maliliit na piraso ng karne, handa nang ilagay sa ibang lalagyan. Si Mang Ramon, na ilang dekada ng pamilyar sa iba't ibang uri ng karne, ay kusang bumulong nang nanginginig ang boses.
Pedro, hindi ito baka, hindi ito kambing, hindi ito manok, lalo na't hindi ito kalabaw. Alam na alam ko na iba ang karne na ito. Nakita mo ba ang texture? Napakalambot. Hindi pangkaraniwan para sa ordinaryong hayop. Nagulat si Mang Pedro, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi siya naglakas loob na agad magkonklusyon, ngunit ang nakakatakot na imahe ay nagsimulang magpakita sa kanyang isip. Umikot siya sandali, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili, pagkatapos ay muling sumilip. Sa oras na yon nakita nila ang isang bagay na nagpatayo ng kanilang balahibo. Sa sulok ng bodega ay may isang malaking lalagyan na nakatakip ng tela. Kung dahil sa hangin o dahil sa galaw ni Mang Tonyo, bahagyang naalis ang tela. Ipinakita nito ang hugis ng mahabang buto na hindi banyaga sa mata ng tao. Tinakpan ni Mang Pedro ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay upang hindi sumigaw. Samantala, si Mang Ramon na karaniwang matatag ay namutla. Aba, Ginoo, bulong ni Mang Ramon ng mahina. Baka ang lugaw na yon, hindi pa niya natatapos ang kanyang mga salita. Biglang huminto si Mang Tonyo sa paghihiwa. Tumayo siya ng tuwid, lumingon sa pinto ng bodega na parang may nararamdaman. Ang dalawang taong sumisilip ay agad yumuko, nagtago ng mas malalim sa likod ng mga damuhan. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso tulad ng tambol ng digmaan. Tahimik ang kapaligiran. Tanging tunog lamang ng kuliglig ang naririnig sa paligid ng bodega. Tiningnan ni Mang Tonyo ang labas sandali, pagkatapos ay bumalik sa loob at ipinagpatuloy ang kanyang aktibidad. Nagkatinginan sina Mang Pedro at Mang Ramon. Ngayon ay sigurado sila na ang kanilang nakita ay hindi lang basta hinala. Mayroong isang nakakatakot na lihim sa likod ng masarap na lugawan na matagal nang pinupuri ng maraming tao. Matapos tiyakin na ligtas ang paligid, dahan-dahang umatras sina Mang Pedro at Mang Ramon palayo sa lumang bodega. Hindi na sila naglakas loob na sumilip pa ng matagal. Bumibilis pa rin ang tibok ng kanilang puso. Puno ng takot at pagkalito ang kanilang isip. Pagdating sa isang medyo malayo na lugar, humahangos silang umupo sa gilid ng tahimik na kalsada. Pinunasan ni Mang Pedro ang malamig na pawis sa kanyang noo. Samantala, blanko ang tingin ni Mang Ramon sa harap. Ramon, hindi ako nagkamali ng tingin, di ba? Nanginginig ang boses ni Mang Pedro. Tiningnan siya ni Mang Ramon ng seryoso, namumula ang mga mata sa pagpigil ng emosyon. Hindi, Pedro. Sigurado akong hindi iyon karne ng hayop na karaniwan nating kinakain. Kilala ko ang amoy. At ang buto na nakita ko kanina, Diyos ko, halos hindi ako makapaniwala. Matagal silang tumahimik. Lalong lumamig ang gabi, ngunit ang takot ay nagdulot ng panginginig ng kanilang katawan. Kung totoo ang nakita natin, pagpapatuloy ni Mang Pedro, ibig sabihin sa lahat ng panahon, ang mga taga-Tondo, kasama tayo, ay kumakain ng isang bagay na hindi dapat. Pinakuyom ni Mang Ramon ang kanyang mga kamay, matigas ang kanyang mukha. Hindi tayo pwedeng manahimik lang, Pedro. Kailangan itong iulat. Kung hindi, mas maraming tao ang magiging biktima nang hindi nalalaman kung ano ang kanilang kinakain. Ngunit ang sinabi ay hindi kasing dali sa katotohanan. Nag-aalinlangan si Mang Pedro, pero kung mag-uulat tayo ng walang malinaw na ebidensya, maaaring hindi maniwala ang mga tao. Si Mang Tonyo ay kilala bilang mabait, ang kanyang karinderya ay sikat sa sarap. Maaaring isipin ng mga tao na paninirang puri lang tayo. Tumahimik si Mang Ramon. Alam niyang totoo ang sinabi ni Mang Pedro. Sa mata ng komunidad, si Mang Tonyo ay isang simpleng nagtitinda ng lugaw, mapagbigay at hindi kailanman gumagawa ng problema. Mahirap isipin na basta na lang maniniwala ang mga tao. Kailangan natin ng konkretong ebidensya, Ramon, sabi ni Mang Pedro sa wakas. Kung kailangan, pasukin natin ulit ang bodega na yon. Kumuha tayo ng isang bagay na maaaring magamit bilang ebidensya. Huminga ng malalim si Mang Ramon. Delikado yon, Pedro. Kung mahuli tayo, maaaring patahimikin tayo habang buhay. Muling tumahimik ang dalawa. Isang malaking dilema ang bumabalot sa kanila. Sa isang banda, alam nilang may malaking krimen na dapat ibunyag. Sa kabilang banda, ang panganib na naghihintay ay napakatakot. Nang gabing iyon, nagkasundo silang maghintay ng tamang oras. Pagmamasdan nila ulit, magtitipon ng lakas ng loob at maghahanap ng paraan upang makakuha ng ebidensya nang hindi nahuhuli. Ngunit hindi nila namalayan na mula ng gabing iyon, ang madilim na anino ay nagsimula ng mag-abang sa kanila. Ang malaking lihim na kanilang nalalaman ay hindi isang bagay na maaaring hayaan na lang.
At habang mas lumalapit sila sa katotohanan, mas lumalaki rin ang panganib na nagbabanta sa kanilang buhay. 2 gabi pagkatapos ng nakakatakot na pagtuklas sa lumang bodega, naglakas loob sina Mang Pedro at Mang Ramon na isagawa ang kanilang mapanganib na plano na pumasok sa loob ng bodega upang kumuha ng ebidensya. Alam nilang napakalaki ng panganib. Ngunit kung walang ebidensya, lahat ng kanilang nakita ay ituturing lamang na walang saysay na kwento. Nang gabing iyon, umalis ang dalawa na may simpleng kagamitan. Maliit na flashlight, guwantes, at isang sako ng tela upang dalhin ang ebidensya. Pinili nila ang oras paglampas ng hating gabi na umaasa na wala na si Mang Tonyo sa bodega. Dahan-dahan ang kanilang mga yapak sa madilim na kalsada tulad ng dati. Pagdating sa malapit sa bodega, yumuko sila sa likod ng mga damuhan upang obserbahan ang paligid. Patay ang ilaw sa loob ng bodega. Ang pinto ay mukhang nakakandado ng malaking padlock. Mukhang walang tao, bulong ni Mang Pedro. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat, sagot ni Mang Ramon. Nang maingat, inilabas ni Mang Ramon ang manipis na bakal na dala niya. Sinubukan niyang buksan ang padlock. Sa tulong ng kanyang karanasan noong kabataan bilang mananabas na madalas nagbubukas ng mga kahon sa mga emerhensyang paraan, nagawa niyang sirain ang padlock nang walang malakas na tunog. Pagkabukas ng pinto ng bodega, agad na lumabas ang matapang na amoy. Ang amoy ng karne na halo-halo sa lansa ay napakabangis na halos masuka sila. Pinigilan ang pagduduwal, dahan-dahan silang pumasok. Mahina ang ilaw ng flashlight na nagpapailaw sa loob ng bodega. Ang nakita nila ay nagpatayo ng balahibo. Puno pa rin ang kahoy na mesa ng mga tira-tirang hiwa ng karne. Ilang palanggana na may tuyong pulang likido sa gilid. At sa sulok ng silid ay may iba pang mga sako na nakasalansan ng maayos. Nanginginig ang kamay, binuksan ni Mang Pedro ang isa sa mga sako. Agad siyang umurong na namumutla, halos mawala ng balanse ang kanyang katawan. Sa loob nito ay may mga hiwa ng karne na malinaw na hindi mula sa karaniwang hayop. Sinubukan ni Mang Ramon na manatiling kalmado. Bagaman hindi rin mapaglagay ang kanyang mukha. Yumuko siya, nagmasid, pagkatapos ay bumulong, Pedro, sapat na ito. Konti lang ang kunin natin para sa ebidensya. Huwag masyadong magtagal dito. Kumuha sila ng isang maliit na piraso at inilagay sa sako ng tela na dala nila. Pagkatapos nito, agad nilang isinara muli ang sako at naghandang umalis. Ngunit, eksakto nang aalis na sila, narinig ang tunog ng mga yapak mula sa malayo. Habang lumalapit, nagkatinginan sina Mang Pedro at Mang Ramon na nanlalaki ang mga mata. Tunog ng motorsiklo, bulong ni Mang Ramon nang may panik. Tama nga, ang tunog ng lumang motorsiklo na kilala nilang mabuti ay huminto mismo sa harap ng bodega. Sumara ang pinto sa labas. Dumating si Mang Tonyo ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Ang tunog ng padlock na ginagalaw mula sa labas ay tila nagpatigil sa dugo ni na Mang Pedro at Mang Ramon. Tumayo sila ng matigas, hindi nagawang mag-isip ng matagal. Agad nilang pinatay ang maliit na flashlight. Iniwan ang bodega sa matinding dilim na tanging bahagyang liwanag lamang ng buwan ang nagpapailaw mula sa siwang ng dingding. Malakas na sumara ang pinto ng bodega nang buksan mula sa labas. Narinig ang tunog ng mabibigat na yapak na pumasok. Sinundan ng mahabang hininga ni Mang Tonyo. Yenan, kailangan ko itong linisin agad, bulong niya ng mahina. Ngunit malinaw na narinig ng dalawang lalaking nagtatago. Sina Mang Pedro at Mang Ramon ay yumuko sa likod ng mga salansan ng sako sa sulok ng silid. Pinigil nila ang kanilang hininga ng malakas hanggat maaari. Takot na kahit kaunting tunog ay maaaring magdulot ng sakuna. Sa kamay ni Mang Pedro, ang maliit na sako na naglalaman ng hiwa ng karne na kanilang kinuha ay lalong bumigat, na parang naging pasanin at susi sa isang malaking lihim. Lumakad si Mang Tonyo sa mesa, sinindihan ang maliit na lampara ng langis na agad nagpapailaw sa ilang bahagi ng silid. Malaki at nakakatakot ang kanyang anino na nakakapit sa dingding. Binuksan niya ang isa sa mga palanggana, ginulo ang karne gamit ang kanyang kamay na may dugo, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Sariwa pa, sabi niya, na parang kinakausap ang kanyang sarili. Ipinikit ni Mang Ramon ang kanyang mga mata, bumababa ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Alam niyang kung gumalaw sila ng kahit kaunti, ang tunog ng sako ay maaaring magbunyag sa kanilang posisyon. Ilang minuto ay parang ilang oras. Abay na abala si Mang Tonyo sa paglilipat ng mga hiwa ng karne sa ibang palanggana.
Paminsan-minsan ay humihinga ng malalim. Pagkatapos ng hindi inaasahan, huminto siya at lumingon sa sulok kung saan sila nagtatago. "Sino dyan?" Malakas ang kanyang boses. Umalinggaw sa makitid na silid. Halos mahulog ni Mang Pedro ang sako na hawak niya. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon palabas. Ngunit sa kabutihang palad, isang daga ang biglang lumabas mula sa likod ng sako at tumakbo sa sahig. Huminga ng malalim si Mang Tonyo na nagingit-ngit, daga na naman, istorbo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang trabaho, hindi pinansin ang sulok na yon. Hindi dapat palampasin ang gintong pagkakataon. Sa isang mabilis na senyas, pinigilan ni Mang Ramon ang braso ni Mang Pedro. Dahan-dahang gumapang ang dalawa patungo sa pinto na kalahating bukas pa. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso, ngunit sinikap nilang gawin kasing tahimik hanggat maaari ang kanilang mga yapak. Pagdating sa pinto, pinigil nila ang kanilang hininga sandali, tiniyak na abala talaga si Mang Tonyo sa mesa. Pagkatapos sa isang mabilis na galaw, lumabas sila, dahan-dahang isinara ang pinto at tumakbo ng mabilis patungo sa madilim na kalsada. Ang tunog ng lumang motorsiklo ni Mang Tonyo ay naririnig pa rin ng mahina mula sa loob ng bodega, ngunit malayo na sila. Humihingal sila, nanginginig ang mga paa. Ngunit ang hawak na maliit na sako sa kamay ni Mang Pedro ay naging kanilang tagapagligtas. "Pedro, nagawa nating makakuha ng ebidensya. Ngayon kailangan nating agad mag-ulat," sabi ni Mang Ramon sa nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Tumango si Mang Pedro bagaman namumutla pa rin ang kanyang mukha. Alam niyang ang kanilang naranasan ay simula lamang ng isang malaking bagyo na yayanig sa buong Tondo. Ang lihim sa likod ng masarap na lugawan ni Mang Tonyo ay sa wakas nagsisimulang mabunyad.